Sasaysay ko sa iyo kapatid, yung 7 bowls na ibubuhos ng mga anghel ng Diyos sa buong mundo. Revelation chapter 16 verse 2. Kaya humayo ang unang anghel at binuo sa lupa ang laman ng kanyang sisidlan at nagkaroon ng masasakit at nakakapandiring mga sugat ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa imahen nito. Dito lahat nakapagpatatak po ng mark of the beast ay magkakaroon nakakapandiring sakit. Ito yung pigsa. Napakaraming po sa buong katawan. Kung bakit marami pong natatakot, baka daw natataka na sila ng 666 sa panahon natin dahil ito yung mangyayari. Nabasa nila ito. Kaya ayaw nilang magpatatak pero hayagan po ang pagtatatak ng mark of the beast sa noo at sa kamay. Kung wala ka po nito, hindi ka magkakaroon ng ganitong salot. Hindi ka magkakaroon nito. Bukod doon, kung nanampalataya ka sa Panginoon, hindi mo na mararanasan yung ganitong kapagyarihan kasi kinuha ka na sa rapture. Mararanasan ang great tribulation ng mga bagay na ito pagkatapos ng rapture. Revelation chapter 16 verse 3, binuhos ang kilawang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa dagat at ang dagat ay naging parang dugo na patay na tao at namatay ang lahat ng nilalang sa dagat. Naging dugo na ang lahat ng karagatan. Ang dami ng namatay na living creatures po doon sa ilalim ng dagat. Dito katulad ng 7 seals. Sa 7 seals po, 1/3 lang ng karagatan ng buong mundo. Dito po, lahat ay naging dugo na. Revelation chapter 16 verse 4, pagkatapos binuhos na ikatlong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa mga ilog at mga bukal at naging dugo ang lahat ng mga ito. Matindi po ang mangyayari sa third bowl. 7 seal, 1/3 lang ng karagatan sa buong mundo ang naging dugo. Dito po, lahat na ng dagat ay naging dugo sa second bowl. Pagdating dito sa third bowl, pati ilog, bukal, lahat po ng uri ng tubig ay magiging dugo. Hindi na napakinabangan yung mga pwedeng makain po sa ilalim ng dagat na bubuhay na hayop. Pagdating po sa inumin, hindi na rin makakainom kahit saan. Matinding taggutom, matinding uhaw pa mararanasan ng mga tao dito. Revelation chapter 16 verse 8, ibinuhos ang ikaapat ng anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa araw at naging mainit ang sikat ng araw kaya napaso ang mga tao. Dito sa pang-apat na bowl, magiging matindi yung init. Hindi sila makakalabas ng bahay. Kung dito po nararanasan natin sa kasalukuyan yung global warming, yung climate change po, shadow po yan mga kapatid ng darating na tribulation. Dahil sa pang-apat na bowl, magiging matindi yung init. Maraming mapapaso. Hindi lang mapapawisan. Panahon natin mga kapatid, matindi na yung init. Pagdating ng tribulation, wala pa sa impyerno pero magiging matindi po yung init na mararanasan ng mga taong maiiwan po sa rapture. Revelation chapter 16 verse 10, ibinuhos ng ikalimang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa trono ng halimaw at nagdilim ang buong kaharian nito. Napakagatlabi ang mga tao dahil sa hirap ng dinaranas nila. Magkakaroon ng matinding kadiliman sa trono ng Antikristo nung halimaw at papakagatlabi ang mga tao. Kapag napakagat ng labi ang tao, matinding kirot at sakit ang mararanasan po. Ibinuhos ng ika-6 ng anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. Dito natin mapapansin mga kapatid na yung pagbaba ng level ng anyong tubig katulad ng ilog Euphrates sa panahon natin ay shadow po sa magaganap na Great Tribulation. Sapagkat sa Great Tribulation talagang tuyot po yan dahil dadaanan yan ng hari ng silangan na titigma sa Battle of Armageddon. Revelation chapter 16 verse 17 hanggang 21, ibinuhos ng ikapatong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin at may narinig akong sumisigaw mula sa trono sa templo na ganap na ang lahat. Pagkatapos kumidlat, kumulog, umugong at lumindol ang napakalakas. Walang ganong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa 3 at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia. Kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos dahil sa matinding galit niya. Naglaho ang lahat ng isla, naglaho rin ang mga bundok. Inula ng mga tao ng malalaking tipak ng yelo, tumitimbang na 50 kilo bawat tipak at nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon. Lahat ng ito ay malapit na pong maganap at mapalad ang mga tao bumabasa po ng mga hulang ito, sumasagawa sapagkat ito ay magaganap mga kapatid. Alam nyo, hindi masama ang Panginoon kasi pinakita at pinaliwanag sa atin kung ano ang mangyayari po sa darating na panahon. At ayaw ng Diyos na maranasan natin yan. Kaya nga po,
merong tagapagligtas, si Jesus. Tandaan po natin, ang Diyos po natin ay tagapagligtas. Kaya kung sino man tumanggap sa Kanya ay maliligtas po. Ayaw ng Diyos na maranasan natin ang tribulation na ito. Kaya naman po binibigyan niya tayo ng pag-asa, binibigyan niya tayo ng kaligtasan. Ito po ay libre lang. Tanggapin natin si Jesus, pagsisihan natin ang mga nagawa nating kasalanan at lumakat tayo sa Kanyang kalooban. Nais ng Diyos na tanggapin mo siya sa isang maiksing panalangin na kagaya nito. Pwede mo ipikit ang iyong mata at sabayan mo ako sa ganitong panalangin. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa inyong pag-ibig. Kayo ang nagdaan, katotohanan at buhay. Tinatanggap ko po kayo bilang Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Patawad po kung nakagawa ako ng kasalanan. Simula nung ako'y nagkaisip hanggang sa oras na ito. Tulungan niyo po ako na mamuhay ayon sa kalooban ninyo, Panginoon. At anuman, Panginoon, struggle, anuman pinagdadaanan ko, niniwala po ako na kayo, Panginoon, ang tutulong sa lahat ng ito. Wala pong imposible sa inyo. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto kong magpasalamat sa iyo, kapatid, nakarating sa huling part ng video ito. Nakatulong nawa sa iyo yung pinag-aralan po natin. Maging lalim ng ating pananampalataya ito at lalo natin panghawakan ng mga pangako ng Panginoon. Kung hindi ka pa nakakapag-like po sa video ito, like nyo na po. Kung hindi ka pa nakapag-follow sa page natin at napapanood nyo to sa FB page, follow nyo po. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe kung napapanood nyo po ito sa YouTube channel. Kung bago ka pa lang, click nyo po yung notification bell. Maging updated po tayo sa mga i-release natin na video. Salamat uli, kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Ito yung lingkod, Pastor Gabueno. God bless you po.